Celeste Sarapina Magbuo, isang magaling at tanyag na doktor sa Medical Hospital bilang head surgeon. Tinitingala at hinahangaan siya ng lahat ng mga kasama niya sa trabaho dahil sa angking galing niya at maging sa kanyang pisikal na katangian. Minsan na siyang tinaguri ang Miss Beauty and Brain, Dr. Beauty at Miss Dr. Perfect dahil sa kanyang natural na kagandahan. Pero kahit ganoon pa man, ay walang sino bang nagtangkang lumapit sa kanya upang magpahayag ng kanilang mga damdamin dahil alam ng lahat na wala itong oras para sa pag-ibig. Doc, may VIP patient daw na darating at ikaw ang request na tumingin at umasikaso sa kanya. Anang ng isang babae na nasa ilalim ng team niya. Tumango naman siya at tinanggap ang folder na naglalaman ng impormasyon ng pasyente. Napakunot naman ang kanyang noo nang mabasa ang nilalaman noon. Isang minor car accident lamang ang nangyari sa VIP patient at maaari naman iyong gamutin ng ibang mga doktor dahil hindi naman yon ganoon kaseryoso. Tinignan naman niya ang listahan ng ibang mga pasyente na nakaschedule sa ilalim niya. Mas lalong lumalim ang gatla sa kanyang noo nang masasagasaan ng VIP patient ang oras na dapat ay sa pasyente niyang may cancer. Kaya naman kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag sa higher-ups upang magreklamo. Hindi ko maaaring ipagpalit ang buhay ng pasyente ko para lamang gamutin ang minor wounds, Chairman. Mas kailangan ako ng mga pasyente ko na may mas malalang kondisyon kaysa sa VIP niyo. I will recommend my best student here sa team ko to treat him. Anas niya. Pero hindi pumayag ang chairman sa gusto niya. Kahit anong pilit at reklamo pa ang gawin niya, ay wala itong pakialam. Sa huli wala na siyang nagawa pa kung hindi ang tanggapin na lamang ang VIP patient. Binago niya na lamang ang kanyang schedule base sa kagustuhan ng chairman at para sa kapakanan ng VIP. Hindi naman maiwasan ni Celeste na mainis habang nakatitig sa wall clock na nasa may pader. Halos 20 minuto na siyang naghihintay sa loob ng kanyang pribadong opisina para lamang sa VIP patient. Napalakad na nga siya papuntang kanan at babalik sa kaliwa habang nakapamewang at paulit-ulit na naglalakad sa ganoong mga direksyon. Maya-maya pa ay bumukas na ang pintuan at pinasok ang isang lalaki na nakasakay pa sa stretcher bed. Maingat na nilipat ng mga nurse ang pasyente sa kama, saka umalis at iniwan sila roon na dalawa. Sinimulan niya na kaagad ang panggagamot sa bali nitong kanang braso at ilang mga sugat at gasgas. Hindi na siya nag-abala pa na magsalita o magtanong man lamang dahil mas importante sa kanya ang oras. May aasikasuhin pa kasi siyang pasyente pagkatapos itong VIP na ito. Are you mute? Hindi ka man lang ba magsasalita o magtatanong kung bakit ako nagkaganito? Anang ng lalaki. Pero hindi niya ito pinatulan. Bagkos ay nagpatuloy lamang siya sa ginagawa niya. At paminsan-minsan ay sinasidyang diinan ang paglapat ng bulak na hawak niya sa sugat nito. Dahilan kung bakit ito napapasigaw sa kirot. Pero talagang makapal ang mukha ng binata. Dahil nagsimula na itong magreklamo na mali raw ang ginagawa niya. At dapat daw ay maayos ang trato niya rito dahil VIP raw ito. Nagpantig naman ang kanyang tenga nang marinig ang mga katagang iyon kaya naman hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili. Huminto siya sa kanyang ginagawa at matalas na tumingin sa lalaki. Alam mo ba na may mas importante pa akong pasyente na dapat na asikasuhin? Kaunting gasgas, bali at sugat lang naman yang sayo. Pero ang batang dapat na nasa oras at pinalalagyan mo ngayon ay 5 taon nang lumalaban sa cancer. Tapos pagsasalitaan mo ako ng ganyan? Sino ka ba sa inaakala mo? Hindi porke mayaman at VIP ka ay aasta ka na parang pagmamay-ari at katulong mo lamang ang lahat ng taong nasa paligid mo. Mahaba niyang litanya. Tila nagulat naman ang lalaki dahil sa ginawa niya. Natahimik ito at mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi naman siya nakaramdam ng kahit na anong pagsisisi sa ginawa niya. Bagkos ay proud pa nga siya sa kanyang sarili dahil nagawa niya ang bagay na iyon. Nang matapos na niyang bendahan at lagyan ng ointment at gasa ang mga sugat nito, ay tumawag siya sa kanyang telepono upang abisuhan ng mga nurse na maaari nang ilipat ng kwarto ang VIP.
Pagkatapos nga noon, ay walang pag-aalinlangan siyang umalis at iniwan mag-isa ang binata sa loob ng kanyang pribadong opisina. Tulala naman sa kawalan si Daniel Morgan Sterling, ang CEO ng isa sa mga tanyag at malaking kumpanya na Ester Enterprise. Nasa VIP room siya ng Medical Hospital dahil sa aksidente noong nagkayayaan sila ng kanyang mga kaibigan na magkarera gamit ang kanilang mga mamahaling sasakyan. Nawalan siya ng kontrol sa huling kurba dahilan ng pagsalpok ng kotse niya sa poste at pagbangga naman sa kasunod na sasakyan sa puwetan ng kotse niya. Nagamot naman na siya at maayos na ang kanyang kalagayan. Pero dahil sa maalalahanin niyang ina, ay kailangan pa niyang mag-stay ng ilang araw sa ospital, alinsunod sa kagustuhan nito para sa kanya. Hindi niya makalimutan ang babae na nag-asikaso sa kanya kanina. Maganda ito ngunit napakasungit. Pero nang mapag-isipan niya na mabuti ang kanyang ginawa, ay sumang-ayon rin naman siya sa dalaga. Hindi tuloy niya maiwasan na madismaya sa kanyang sarili dahil sa mga kalokohan na kanyang ginawa. Pasado 3:00 na ng hapon nang muling lumabas si Celeste ng kanyang pribadong opisina upang magsagawa ng daily rounds niya o pagbisita sa kanyang mga pasyente upang matignan ang kanilang mga kalagayan. At kahit palabag sa kanyang kalooban, ay kabilang na sa kanyang pupuntahan ng mayabang na VIP patient. Nagulat na lamang si Daniel sa biglaang pagbukas at pagpasok ng dalaga sa kanyang silid. Kasalukuyan siyang nahihirapan upang magubad ng damit. Kaya naman bahagya pang nakabalandra ang kanyang tiyan na meron din namang ipinagmamalaki ng mga abs. Nahihiya tuloy siyang huminto sa kanyang ginagawa habang yumuyukong nag-iwas ng tingin sa dalaga. "You should hire a personal nurse to help you with that. Mayaman ka, hindi ba?" Anas na Celeste. Tila napahiya naman ang binata sa tinura niya, pero pawang katotohanan lamang naman ang tinura nito. Sa halip na magpakahirap ito sa pag-ubad at pagbibihis, ay maaari naman itong kumuha ng personal nurse nito upang siya ay tulungan. Hindi naman iyon magiging problema dahil sigurado siya na dadaanin na naman ang binata sa pera at sa katayuan nito sa industriya ang lahat. Gusto naman niyang matawa at mang-asar ng mapayuko ang lalaki at mag-iwas ng tingin sa kanya. Napailing na lamang siya saka siya lumapit dito upang tulungan na makapagubad ng damit. Tinulungan na rin niya ito na magbihis ng panibagong t-shirt dahil hirap na hirap itong gawin niyo ng mag-isa. "Maraming salamat at pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina ha. Madalas kasi hindi ako nag-iisip bago kumilos at magsalita. Kasalanan ko, kaya patawad." Sad nito. Napahinga naman siya ng malalim. "It's okay. Sanay na ako sa uri ng trabaho na meron ako. Hindi maiiwasan na makatagpo talaga ako ng mga iba't ibang mga tao. You're just one of the many." Pagkatapos i-check ni Celeste ang mga vitals nito, ay mabilis na rin siyang umalis. Napahinga siya ng malalim nang makalabas na siya ng silid. Hindi niya alam pero para siyang kinakabahan sa tuwing kaharap at kausap niya ang lalaki. At dahil sa kuryosidad patungkol dito, ay minabuti niya na dumirekta na sa kanyang chairman. Gusto niyang malaman kung paano at bakit ito naging VIP. Hindi kasi niya maintindihan kung bakit kailangan na siya pa ang mag-asikaso sa binata, gayong minor wounds lang naman ang meron nito. Inayos at inadjust pa niya ang lahat ng kanyang schedule para lamang sa lalaking ito. Daniel Morgan Sterling, ang tagapagmana ng Sterling family at may-ari ng Eastern Enterprise. Anang ng lalaki na nakaupo sa swivel chair. Nasa loob na siya ng opisina ng chairman at kinausap at isiniwalat niya ang lahat ng kanyang opinyon patungkol sa VIP patient. Saka siya nagpaula ng tanong patungkol dito. Hindi naman na siya nagulat nang marinig ang tugon nito dahil inaasahan na talaga niya na malaking tao ang binata, dahilan kung bakit ito naging VIP. Napahinga na lamang siya ng malalim at napailing sa isipin na lahat talaga ay nakukuha ng pera at katungkulan. Wala ring silbi ang kanyang pagrereklamo dahil hindi talaga pumayag ang chairman. Kahit palabag sa kanyang kalooban ay hanggang sa gumaling ng binata, ay siya ang mag-aasikaso rito. Bagsak ang balikat niya na lumabas sa opisina at wala sa sarili na nagpunta sa cafeteria. Natauhan na lamang siya
nang marinig niya ang pagbagsak ng bagong hango na ulam. Mabilis naman siyang pumila sa hanay na kakaunti pa lamang ang tao upang hindi siya maghintay at tumayo ng matagal. Kalderetang baboy, kanin, sweet and spicy chicken fillet, yogurt for dessert, at mango shake ang in-order niya. Pagkatapos ay naupo na siya sa isang table na bakante na malayo sa karamihan. Saka siya nagsimulang kumain. Nag-e-enjoy siya sa kanyang pagkain nang bigla siyang matigilan at mapasandal sa upuan dahil sa pagkadismaya. Pakiramdam niya ay pangit na ang buong araw niya dahil sa binata. Na basta na lamang naupo sa katapat niyang upuan. May dala itong bottled milk at prutas at walang pakialam na nagsimula ng kumain. What's with your attitude, Mr. VIP? Hindi ba ay dapat nasa silid ka lamang at nagpapahinga? Pwede mo namang iutos sa mga nurse ang mga kailangan mo eh. Kaya nga may telepono at emergency button doon. Diba? Naiinis niyang saad. Napakamot naman sa ulo ang binata sa kanito ay tinaas ang dalawang kamay sa ere na para bang sumusuko sa mga otoridad. Bakit ba ang init-init ng dugo mo sa akin? Wala naman akong ginagawang masama sa iyo ah. Humihingi nga ako ng pasensya oh. Honest nito. Pero hindi niya na ito sinagot pa. Bagkos ay tumayo na lamang siya at umalis bitbit ang kanyang tray. Nawala na siya ng gana upang kumain kaya naman nilagay na lamang niya sa cleaning section ang kanyang tray. Saka siya lumabas ng cafeteria. Nakapamulsa siya sa kanyang suot na white coat habang naglalakad na nakadagdag ng lakas ng kanyang dating o aura. Pero maya-maya lang ay napahalukip-tip na lamang siya ng kanyang braso sa ibabaw ng kanyang dibdib nang sumabay sa kanyang paglalakad ang binata. Let's be friends, okay? Ani ni Daniel. Pero hindi niya sinagot o binigyan ng pansin ang binata. Bagkos ay pumasok siya sa isang silid kung saan nakakonfine ang batang may cancer. Kinamusta niya ito at tinignan ang mga vitals nito. Samantalang pinapanood naman siya ng lalaki na nakatayo lang sa may pintuan. Sinadya niyang bagalan ang kanyang mga kilos upang mainip ang lalaki at umalis. Hindi naman siya nagkamali dahil maya-maya lang ay nawala na ito sa may pintuan. Alam ni Daniel na sinadya ng dalaga na pumasok sa silid ng isa sa mga pasyente nito. Layunin siguro nito ay upang ipakita sa kanya na may mas nangangailangan pa ng tulong kaysa sa kanya. Hindi naman ito nagkamali dahil nagsimula na siyang makonsensya. Pero sa huli ay nagbago ang isip na iyon at naging interesado siya sa dalaga. Kakaiba kasi ito sa lahat ng babae na nakilala niya na pera lamang ang habol sa kanya. Sa kabilang banda naman, walang buhay na nakaupo lamang si Celeste sa kanyang upuan habang binabasa ang mga reports patungkol sa kanyang mga pasyente. May mga progress naman ang mga ito pero kakaunti at mabagal. Hindi tuloy siya mapalagay kung may nagawa ba siyang mali o kulang, kung tama ba ang pag-aalaga niya sa mga ito. Gusto niya silang gumaling at maging maayos ang buhay. Kaya naman gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang gumaling lamang kaagad sila. Babalik na sana ang kanyang magandang mood nang makita niya ang pangalan ng binata sa may papel. Naghilom na ang mga sugat nito at tanging ang na-disclose na lamang na braso nito ang kailangan ng pansin. Mabilis naman niyang nilipat sa sunod na pahina ang mga papel dahil bigla na lamang siyang nakaramdam ng pagkainis. Sa araw-araw ay kinukulit talaga siya ng binata. Sasabayan siya sa paglalakad sa hallway, sa pagkain sa cafeteria, at maging sa daily check-up nito ay hindi pa rin talaga ito nauubusan ng sasabihin. Sa pagdaan ng mga araw na iyon, ay nasanay na sa Celeste dito. Unti-unti ay humuba na ang kanyang pagkainis dito at dahan-dahan na napapalitan niyon ng kakaibang pakiramdam na hindi niya alam kung ano. Hanggang sa isang araw, ay nagkaroon ng emergency dahil ang batang may sakit na cancer ay bigla na lamang nag-seizure. Mabilis na nagpunta si Celeste sa emergency room upang gamutin ang bata, samantalang iyon rin ang araw na lalabas na si Daniel dahil naka-fully recover na ito. Kausap nito ang chairman dahil ito mismo ang pumirma sa discharge paper ni Daniel upang ito nga ay makalabas na. Hinanap naman niya kung nasaan ang dalaga at doon niya nalaman na may emergency ito sa ER.
Bagsak naman ang balikat niyang napahinga ng malalim habang isa-isang nilalabas ng kanyang mga tauhan ng kanyang mga gamit sa VIP room. Ayaw pa sana niyang umalis upang hintayin ng dalaga para sa formal na pamamaalam niya rito. Pero hindi niya naman magawa. Marami na siyang liban at nalampasan na ang mga importanteng deal sa trabaho dahil na rin sa kanyang kalokohan. Kaya naman kailangan na niyang umalis at bumalik sa kanyang kumpanya. Isang madugong pakikibaka na naman ang matagumpay na nalampasan ni Celeste. Nailigtas niya ang bata at natanggal na niya ang bagay na nagpapahirap dito. Sa wakas ay makakahinga na siya ng maluwag. Pinalakpakan naman siya ng kanyang team dahil sa matagumpay nilang operasyon. Pinasalamatan naman niya ang mga ito dahil sa tulong na ibinibigay ng mga ito sa kanya. Pagkatapos ay nagpunta na siya sa kanyang pribadong opisina upang makapagpahinga. Inaasahan ni Celeste na may dadatnan siya sa loob nang buksan niya ang pintuan. Pero napakunot na lamang ang noo niya nang wala siyang nakitang tao roon. Nagkibit balikat na lamang siya, saka siya naupo sa kanyang swivel chair at ito ay nagpahinga na. Makalipas naman ang ilang minuto ay tumunog ang telepono niya. Nagpaayos naman siya ng upo nang makita na ang chairman ang tumatawag sa kanya. Kaagad naman niya itong sinagot at tinanong kung ano ang kailangan nito. Bahagya namang umuwang ang kanyang mga labi at natutop ang kanyang dila nang marinig ang balita mula rito. Mr. Daniel Morgan Sterling was now discharged and that is all thanks to you. Nakabalik na siya sa kumpanya nila. Gusto ko lang ipaalam sa iyo dahil busy ka kanina. Ani ng lalaki na mula sa kabilang linya. Hindi na siya nakapagsalita pa at pinatay na lamang niya ang tawag. Napahinga siya ng malalim, sabay tampal ng kanyang noo gamit ang kanyang palad. Nawala sa isip niya ang araw ng discharge ni Daniel. Dahil sa nangyari na emergency, ay nakalimutan niya ito. Pero hindi pa rin niya maiwasan na hindi madismaya at masaktan dahil hindi man lamang siya inintay ng binata o wala man lamang iniwan na kahit anong abiso. Natigilan naman siya nang matauhan siya na bakit nga ba ito mag-aabalang magpaalam sa kanya, gayong hindi naman sila magkaibigan. Kinaumagahan ay maaga siyang dumating sa MMH katulad ng kanyang nakasanayan. Pagkababa niya ng taxi ay nitigilan na lamang siya nang makita niya ang pamilyar na figura ng lalaki sa di kalayuan. Nakatayo ito patalikod sa direksyon niya. May kausap ito sa kanyang telepono habang nakapumulsa ang isang kamay. Ayaw naman niyang mag-assume na siya ang pinuntahan nito, kaya naman hindi niya na lamang ito pinansin at naglakad na lamang papunta sa entrance ng hospital. "Doc Beautiful, sandali lang," anang ng boses ng lalaki. Lihim naman siyang napangiti ngunit hindi pa rin siya huminto at nagpatuloy lamang sa pagpasok ng gusali. Maya-maya pa ay natigilan na lamang siya nang may humawak sa may braso niya. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang mga balikat at maingat siyang kinabig paharap dito. Bahagya naman siyang natigilan nang magtama ang kanilang mga mata. Mabilis naman siyang umiwas ng tingin sa kanilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang bewang. "Discharge ka na, Mr. VIP. Wala ka ng rason pang magpunta rito," anas niya. Napatawa naman sa kanya ang binata. Sabay akbay sa kaliwang balikat niya. Saka sila sabay na naglakad. Kagad naman niyang inalis ang kamay nito sa balikat niya dahil umaani na sila ng atensyon. Sinabi naman ito na gusto lamang daw nito na makita siya upang makapagpaalam ng maayos. Tumango lang naman siya bilang tugon. Kahit pa sa loob-loob niya ay gustong-gusto niya lang umiti. Pakiramdam niya ay may humaplos sa puso niya dahil talagang bumalik pa ang binata upang makausap siya. Pinilit siya ni Daniel na sumama at magpunta sa cafeteria upang ilibre raw siya ng almusal. Wala naman siyang nagawa pa kung hindi ang magpatialod sa binata dahil hindi siya pinapakawala na tinitigilan nito. Sumama na siya upang matapos na ang kalokohan ng mayaman na mayabang na lalaki. Pagkatapos silang mag-almusal, ay nagpaalam na rin ang binata dahil kailangan na raw nitong pumasok sa kumpanya. Saka sinabing susunduin daw siya nito mamaya. Aangal sana siya, pero nakaalis na ito sa pagmamadali. Hindi niya may paliwanag pero in good mood siya the whole day. Hindi niya maiwasan na hindi mapangiti kahit sa simpleng bagay lamang.
At ang pangyayaring iyon ay minsan lamang sa buong taon kung mangyari. Isa rin kasi sa dahilan kung bakit walang magtangkang lumapit upang manligaw sa kanya ay dahil sa palaban at masungit niyang aura. Kaya naman hindi maiwasan ng mga tao na mapatingin sa kanya at magtaka dahil sa kakaibang aura niya. Napatingin si Daniel sa kanyang suot na mamahaling relo nang matapos niya ang lahat ng kanyang mga gawain. Napasandal na lamang siya sa kanyang upuan sa kinuha ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. May kinuha rin siyang maliit na papel na may nakasulat na numero mula sa maliit na bulsa ng suot niyang long sleeve. Tinepa niya ang mga numero sa kanyang phone at maya-maya lamang ay nagring na ang nasa kabilang linya. Yes, hello? This is Dr. Celeste. How can I help you? Anang ng boses ng babae mula sa kabilang linya. Tinanong naman siya nito kung ano ang oras ng out nito sa trabaho at dahil doon ay nakilala niya kaagad kung sino ito. Nagsungit muna ito noong una, ngunit dahil sa walang tigil niyang pangungulit ay nakuha niya ang kasagutan na kailangan niya. Napatingin naman siya muli sa kanyang mamahaling relo, saka siya tumugon sa dalaga. Hintayin mo ako sa labi mamaya ha? Anas ng binata. Nagtanong pa ang dalaga, ngunit hindi niya na lamang ito tinugon. Pagkos ay pinatay niya na ang tawag. Tumayo na rin siya mula sa kanyang pagkakaupo, saka sinuot ang kanyang itim na coat. Kinuha rin niya ang kanyang leather bag at pagkatapos ay lumabas na ng kanyang opisina. Binati pa siya ng kanyang sekretary at ibang mga empleyado ngunit hindi niya binigyan ng pansin ng mga ito. Dumiretso na lamang siya papunta sa parking lot upang sumakay na sa branded niyang sasakyan sa kaubalis. Nilapatan ni Celeste ang kanyang mga labi ng kanyang lipstick. Saka siya muling humarap sa salamin na nakapatong nasa may desk niya. Inayos niya na rin ang kanyang kulay itim na mahabang buhok at bahagyang sinuklay iyon. Pagkatapos ay tumayo na siya mula sa kanyang pagkakaupo. Sa kanya kinuha ang kanyang bag at lumabas na ng pribadong opisina niya. Sinadya rin niyang maglakad ng mabagal dahil alam niya na naghihintay sa kanya ang binata sa may lobby. Hindi naman siya nagkamali dahil nadatnan niya roon ang binata na matyagang naghihintay sa kanya. Parang may kuryente namang dumaloy sa kanyang katawan nang makita niya ito. Napagtanto niya rin kung gaano kagwapo ang binata sa forma at natural na katangian nito. Kain tayo sa labas, Doc Beautiful. Anang nito. Tinitigan niya na lamang ito sa katipid na tumango. Pagkatapos ay sabay na silang naglakad papalabas ng gusali at sumakay sa mamahalin nitong kotse. Tahimik lamang sila habang nasa biyahe na para bang nangangapa pa kung sino ang mauunang magsalita. Hanggang sa makarating na nga sila sa kanilang destinasyon ay saka lamang nagsalita si Daniel upang tanungin kung ano ang gusto nitong kainin. Tumugon naman sa kanya ang dalaga kaya naman dumiretso na sila sa loob at naupo sa bakanting table na malapit sa may bintana. Sa araw-araw ay ganoon ang kanilang sitwasyon na dalawa. Hinihintay ni Daniel si Celeste tuwing out nito at kakain sila sa labas at ihatid niya ang dalaga sa kondo nito. Nasanay na sila sa presensya ng bawat isa at habang tumatagal ay nagiging malapit na sila sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay hindi nakita ni Celeste sa labi ang binata. Nagtataka man ay nagpatuloy na lamang siya sa paglabas ng gusali. Naghintay siya ng dadaan na taxi dahil wala pa siyang sasakyan. Nag-iipon pa siya para mabili ang kotse na gustong-gusto niya. Sa kabutihang palad ay kaunting tiyaga pa ay mabibili niya na nga yun. Pinara niya ang taxi na dumaan at sumakay na rin doon nang ito ay huminto. Sinabi niya sa driver ang lokasyon ng kanyang kondo. Saka siya sumandal sa upuan at nagpahinga. Pinikit niya sandali ang kanyang mga mata upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang pagod. Nang mamulat siya upang tingnan kung nasaan na sila, ay natigilan na lamang siya nang makita na hindi iyon ang daan papunta sa kanyang kondo. Naalarma siya kaya naman kaagad niyang tinanong ang driver at inulit ang lokasyon ng lugar kung nasaan ang kondo niya dahil baka nagkamali lamang ito ng dinig. Pero hindi pa rin nag-iba ng daan ng driver at nagpatuloy lamang ito sa pagmamaneho patungo sa lugar na hindi niya alam. Tinignan niya ang paligid at hinawakan ang handle ng pintuan. Inisip niyang tumalon papalabas ng sasakyan
kahit pa ito ay umaandar. Pero napapitlag na lamang siya nang biglang tumunog ang pintuan. Nahudyat na nilaki yon ng driver upang hindi niya mabuksan. Nag-hysterical na siya dahil nagsisimula ng kainin ng kaba ang kanyang buong sistema. Hanggang sa huminto ang sasakyan at natauhan siya. Tumunog na rin ang pintuan. Hudyat na inalis na ng driver ang lock nito. Sa takot niya na hilahin siya dito papalabas, ay nauna na siyang tumakbo palabas ng sasakyan. Napakunot na lamang ang kanyang noo nang mapagmasdan niya ang kanyang paligid. Nasa pier sila kung saan nakaparada ang mag-aarang mga yate. Mas lalong lumalim ang gatla sa kanyang mga noo nang iwanan siya ng driver at nagmaneho ito papalayo. Hindi niya alam kung nasaan siya kaya naman hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. "Doc Beautiful," anang ng boses ng lalaki na napaka-pamilyar sa kanya. Bumaba si Daniel sa isa sa mga yate at lumapit ito sa kanya. Sinamahan niya naman ito ng tingin dahil halos natakiin na siya sa puso dahil sa takot na baka nakidnap na siya. Kaya naman nagreklamo siya sa binata. Saka akmang hampasin pa ito ngunit nahawakan kaagad ng binata ang mga braso niya. "Ang sabi ko sa driver ay sunduin ka at sabihin ang pangalan ko kapag nagtanong ka. Pasensya ka na kung natakot kita ha. Gusto lang kasi kitang isorpresa eh." Saad ni Daniel. Napahinga naman siya ng malalim, saka tumango at binawi ang mga braso na hawak ng binata. Pagkatapos ay inilahad nito ang kamay nito sa kanya na tinanggap naman niya. Inalalayan siya ng binata na makasakay sa yate na pinanggalingan nito kanina. Nagpunta sila sa may cockpit upang paganahin ang engine. Hindi naman maiwasan ni Celeste na humanga sa binata nang magsimula na itong magmaneho. Maya-maya pa ay tinanong siya nito kung gusto raw niyang sumubok na magmaneho. Nagdalawang isip pa siya noong una, pero nang manaig ang kuryosidad at pananabik sa kanya ay pumayag na rin siya. Nasa likod niya ang binata habang hawak nito ang magkabilang kamay niya na nakahawak naman sa manubela. Nasa pagitan siya ng mga bisig ng binata at bahagya pang nakapatong ang baba nito sa kaliwang balikat niya. Kaya naman hindi siya makapag-focus dahil halos ilang sentimetro na lamang ang agwat ng mukha nila sa isa't isa. Pakiramdam niya ay napakabagal ng takbo ng oras habang ginagawa nila iyon. Natauhan na lamang siya nang huminto na sila at hinila na siya ng binata papunta sa may deck. Nanlaki naman ang kanyang mga mata nang makita ang napakagandang karagatan. Tuluyan nang nakalitaw ang buwan sa kalangitan at sumisilay sa tubig ang refleksyon nito. Sa direksyon naman na pinanggalingan nila ay kumukutitap ang mga ilaw na mula sa lungsod. Hindi rin malakas ang alon at malamig rin ang simoy ng sariwang hangin. "Doc Beautiful, alam kong hindi maganda ang una nating pagtatagpo. Pero sana ibigyan mo ko ng pagkakataon na mas kilalanin pa kita," anang ni Daniel. Natigilan siya dahil sa sinabi nito. Nanlaki rin ang kanyang mga mata nang maglabas ito ng kulay itim na kahon. Binuksan nito iyon at tumambad sa kanya ang isang gold na kwintas. "Nahagaw mo na ang atensyon ko noong unang beses na nasilayan ko ang iyong kagandahan. Habang tumatagal ay nabihag mo rin ang puso ko, Doktora Celeste. Maaari ba kitang maging kasintahan?" Saad nito. Hindi niya alam kung ano ang kanyang mararamdaman. Sa unang pagkakataon ay may taong nagtapat ng nararamdaman para sa kanya. Nasanay siya sa mga lalaki na hanggang hi at hello lamang. Takot lumapit at hanggang tingin lamang sa kanya. Kaya naman bago sa kanya ang ganoong tagpo, hindi tuloy niya napigilan ang kanyang sarili na tumango. Nilabas naman ni Daniel ang kwintas mula sa kahon at kinabit iyon sa leeg niya. "Napakaganda," ani ni Celeste habang hawak ang bilog na gold na pendant ng kwintas. "Mas maganda ka, Doc Beautiful." Balik naman ang binata. Isang payak ng ngiti lamang ang tinugon niya rito. Pagkatapos ay tahimik nilang pinanood ang karagatan. Nagtagal sila roon ng ilang oras. Doon na rin sila kumain dahil nagpamalas din ang galing sa pagluluto si Daniel na pumukaw muli sa atensyon ni Celeste. Nagkwentuhan, asaran at kulitan silang dalawa hanggang sa makabalik na nga sila sa Pangpang. Hinatid na rin siya ng binata sa kondo niya
at nangako na susunduin muli siya kinabukasan sa trabaho. Mas lalong gumanda si Celeste dahil sa ngiti at good mood nito nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan. Marami tuloy ang bumati sa kanya pagpasok pa lamang niya ng gusali. Pero ang ngiti na iyon ay bigla na lamang napawi nang biglang magpatawag ng meeting si chairman dahil meron raw emergency patungkol sa MMH. At bilang siya ang head ng mga surgeon, ay kailangan na naroon siya. Nakaharap sa isang malaking isyu ang ospital. Sa katunayan nito, ay kalahati ng pondo ng MMH ay galing sa mga sterling. At ngayon na may umusbong na malaking balita patungkol sa Eastern Enterprise, ay maaaring madawit rin ang ospital. Anang ng chairman, napakunot naman ang kanyang noo dahil sa narinig. Wala naman siyang nababalitaan patungkol sa mga sterling. Masaya pa nga silang dalawa ng binata sa yate nito noong isang gabi. Kaya naman hindi niya maintindihan kung ano ba ang nangyayari. Pero ang patungkol sa pagpupondo ng mga ito sa ospital ay hindi na niya pinagtakhan pa. Halata na niya sa kilos ng chairman noon kung gaano kahalaga si Daniel sa ospital. Yun rin ang dahilan niya kaya niya tinawag na Mr. VIP ang binata. Nalaman niya na humaharap sa isang issue patungkol sa illegal business at korupsyon ng kumpanya ni Daniel. Kakalabas lamang raw noon sa balita at mabilis daw yung kumalat sa madla. Iniimbestigahan na raw iyon ng mga pulis at dahil doon ay makikita lahat ng mga koneksyon sa kumpanya at madadawit ang ospital. Pinangangambahan ng chairman na baka magkaroon din ng issue bigla ang MMH at maapektuhan ang mga trabaho nila at maging ang mga pasyente. Hindi rin naman niya maiwasan na hindi mabahala dahil sa narinig kaya naman naisip niya na mabuting makipag-usap muna siya sa binata patungkol roon. Halos lumabas at pumutok na ang mga ugat ni Daniel dahil sa sobrang galit nang makita ang balita patungkol sa Eastern Enterprise. Napahilot siya sa kanyang sentido upang kalmahin ang kanyang sarili at makapag-isip ng maayos. Pero kahit ano pa ang isipin niya, ay wala siyang makitang mali sa kahit na anong desisyon, pamamalakad at pagbibitaw ng mga proyekto ng kumpanya. Kaya naman upang mabawasan ang kanyang isipin, ay kumuha siya ng pribadong investigador. Sinigurado muna niya na iyon ay talagang maaasahan at pinakamagaling sa serbisyo upang talaga namang malaman niya ang rason patungkol sa kumakalat na balitang iyon. Wala sa mood si Celeste hanggang sa matapos ang oras niya sa trabaho. Pinasag na ni chairman at nang kumakalat na issue ang maganda niyang aura, kaya naman hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi rin maapektuhan. Nagpunta naman siya sa may labi katulad ng kanyang nakagawian. Ngunit mas bumagsak pa ang balikat niya nang hindi niya nakita roon ang binata. Kaya naman minabuti niya na lamang na sa labas na lamang maghintay. Kinuha rin niya ang kanyang cellphone mula sa kanyang bag upang tignan kung meron bang text o tawag sa kanya ito. Wala naman siyang nakita, kaya naman nagpasya na lamang siyang maghintay dahil baka late lamang ang binata. Hindi niya mapigilan na mainip nang lumipas na ang halos kalahating oras, ngunit wala pa rin ang binata. Napalingon-lingon siya sa paligid habang naglalakad ng mabagal papunta sa pwesto ng mga taxi. Natigilan naman siya nang may mapansin siya na isang figura, ilang metro ang layo mula sa kinatatayuan niya. Kakaway na sana siya roon sa pag-aakalang si Daniel iyon, pero nang mapagtanto niya na hindi niya kilala ang taong iyon, ay hindi na siya nag-alinlangan pang pumara ng taxi at sumakay roon. Hindi siya mapakali kahit nakasakay na siya sa sasakyan. Pasilip-silip sa bintana upang tingnan kung may susunod ba sa kanya o wala. Sinabi rin niya sa driver na gumawa ng bagong route papunta sa kanyang kondo upang makatakas sa kung sino man ang nakasunod sa kanya. Pero sa kabila ng kaba niyang iyon, ay hindi pa rin siya tumigil sa pag-asang baka another prank na naman iyon ng binata. Pero nang tumugon at kinumpirma ng driver na may nakasunod nga sa kanila, ay doon na siya kinabahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng binata. Nakarating na nga siya sa kondominium, ngunit hindi pa rin siya sinasagot ng binata. Sinisigurado naman sa kanya ng driver ng taxi na natakasan daw nila ang sumusunod sa kanya. Huwag na raw siyang mag-alala
Pero kahit ganoon ay hindi pa rin siya nagpakakampante. Nagpunta siya sa receptionist at nag-request ng security assistant. Sinabi niya ang nangyari at sinigurado rin naman nila na gagawin ang kanilang makakaya upang maging ligtas siya. Pagkatapos ay mabilis na siyang sumakay ng elevator at nagpunta sa 11th floor kung saan naroon ang kanyang unit. Kagad siyang pumasok sa loob. Sinarado ang mga bintana at nag-double lock rin siya ng mga pinto. Hindi niya na alam kung ilang beses na niyang tinatawagan si Daniel dahil nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya nang biglang may nag-doorbell. Napatingin naman siya sa kanyang relo na nakapatong sa kanyang bedside table. Pasado 4:00 na ng umaga, kaya naman kakaibang kaba ang namutawi sa kanyang dibdib. Tumayo siya at dahan-dahan na nagpunta sa may kusina upang kumuha ng kutsilyo. Pagkatapos ay lumapit siya sa may monitor na malapit sa may pintuan upang makita kung sino ang nagdo-doorbell ng ganoong oras. Nanlaki naman ang kanyang mga mata at bahagya pang natigilan nang makita niya kung sino ang nasa labas ng pintuan. Dahil sa sobrang abala ni Daniel sa pag-aasikaso ng mga kumakalat na issue patungkol sa kanyang kumpanya, ay hindi niya na namalaya na tumutunog pala ang cellphone niya. Nag-away-away na rin ang lahat ng mga board members dahil sa mga nangyayaring ito. Pasado 2:00 na nang maayos nila ang lahat ng mga papeles na mga gamit nila upang patunayan na wala silang kasalanan. 3:00 naman na nang makabalik siya sa kanyang opisina upang ayusin naman ang mga reports na nakalap nila kanina. Doon ay nagkaroon na siya ng oras upang magpahinga at tignan na rin ang kanyang cellphone. 32 missed calls? Napatayo siya mula sa kanyang upuan nang makita niya ang caller ng mga tawag na iyon. Kagad siyang tumayo at tumakbo papalabas ng kanyang opisina. Pagdating niya ng parking lot, ay sumakay na siya kaagad ng kanyang kotse. Sa kanya iyon pinaharurot papunta sa kondo na tinutuluyan ng kanyang kasintahan. Pasensya na po kayo sir, bilin po kasi ni Miss Magbuo ay wag daw po kaming magpapapasok ng kahit na sino kapag merong natinap sa kanya. Anang ng babae na receptionist. Napakapot siya ng kanyang ulo dahil sa sobrang pagkainis. Nakiusap siya ng ilang beses sa dalawang babae na nasa receptionist, ngunit ayaw talaga ng mga ito na ibigay ang numero ng unit ni Celeste. Hanggang sa maubos na ang kanyang pasensya at pinatawag na niya ang may-ari ng buong gusali. Ngunit ayaw pa rin na makipagtulungan sa kanya ng dalawa. Kaya naman ginamit na niya ang kanyang mga koneksyon upang malaman ang numero ng may-ari ng kondominyo. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakuha na niya ang numero, kaya naman walang alinlangan na tinawagan niya iyon at kinausap. Tinakot niya ang may-ari na bibilhin niya ang lahat ng pag-aari nito sa illegal man na paraan at titiyakin niya na maghihirap ito habang buhay. Hindi naman na niya iyon hinintay pa na tumugon dahil pinatay na kaagad niya ang tawag. Maya-maya pa ay tumunog na ang landline phone sa reception desk. Sinagot naman niyon ng isang babae at base sa reaksyon nito at pagtingin nito sa kanya ay ang may-ari na ang tumawag dito. Pagkatapos ay kaagad na humingi ng tawad ang dalawang babae at mabilis na ibinigay ang impormasyon na hinahanap niya. Sinabihan pa niya ang dalawa na mawawala ng mga ito ng trabaho sa oras na hadlangan pa nila siya sa pagpasok sa gusali. Mabilis siyang sumakay sa elevator upang pumunta sa 11th floor kung saan naroon ang unit ng kasintahan. Nang makarating ay kaagad siyang nag-doorbell pero ilang beses na niyang pinindot iyon ngunit wala pa siyang natatanggap na anumang tugon mula sa loob. Napabuntong hininga naman siya nang maalala niya kung anong oras na. Napaisip naman siya na baka tulog na ito at hindi maganda ang kanyang timing. Kaya naman nagpasya na lamang siya na pagkatapos ng isa pang beses at wala pa rin ay aalis na talaga siya. Pero ilang minuto lang ay bumukas na ang pintuan at tumambad sa kanya ang kanyang magandang kasintahan. May hawak itong kutsilyo na ikinagulat naman niya, ngunit hindi naman iyon naging hadlang upang lapitan niya ito. Dahan-dahan niyang kinuha ang hawak nitong patalim, sa kanya kinabig upang yakapin. Parang nabunutan ng malaking tinik sa lalamunan si Celeste, nang maramdaman niya ang init ng mga bisig ng binata. Pagkatapos ay pinapasok niya ito sa loob, habang sinasabi kung ano ang nangyari at kung bakit siya may hawak na patalim. Nagalit naman si Daniel sa nangyari at sinisiguro niya
na hindi na siya masusundan pa nito. May tinawagan ito sa telepono nito at pagkatapos sinabi na wag na daw siyang mag-alala pa. I'm sorry kung hindi ko kaagad nasagot ang tawag mo ha. Patawad kung wala ako kanina sa tabi mo. May malaki kasing nangyari sa kumpanya. Naipit ako sa trabaho bilang CEO. Kaya naman, ipapahanap ko kung sino man ang sumusunod sa'yo. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo na masama. Sad nito. Nagpasalamat naman siya rito. Sa kanya tinanong kung ano ang nangyari sa kumpanya nito. Noong una ay ayaw pang magsalita ng binata. Dahil makakadagdag lamang daw yon sa alalahanin niya. Pero matapos niyang iparamdam dito na pwede na siya nitong pagkatiwalaan, ay bumigay na rin ito. Nakwento na ng binata ang mga nangyari patungkol sa issue. At matyaga naman siyang nakinig dito. Inubos nila ang kanilang oras ng puro kwentuhan lamang at nilang bigayan ng mga payo at opinyon. Hanggang sa sumikat na nga ang araw at kailangan nang pumasok si Celeste sa trabaho. Pagbaba niya mula sa taxi, ay napakunot ang kanyang noo nang makita ang ilang tumpok ng mga tao na nagpuprotesta sa labas ng ospital. May mga hawak pa nga ang mga ito ng mga malalaking placard na may mga nakasulat na mga pang-aalipusta patungkol sa MMH. Mabilis naman siyang naglakad papasok upang makaiwas na sa mga ito. Isang malungkot at mabigat naman na atmosphere ang sumalubong sa kanya nang makapasok na siya sa loob. Lumalaki na ang issue patungkol sa Eastern Enterprise at nadadamay na ang lahat ng mga pinondohan nito. Kahit pa walang ginagawang masama ang ospital, ay may mga tao pa rin na pilit na humahanap ng mga may aakusa dito. May nabasa siya sa isa sa mga placard patungkol sa pera dahil yung madaming pera lamang daw ang tinatanggap ng MMH. Sa loob ng halos kalahating dekada na magtatrabaho niya sa ospital, ay wala pa siyang nasaksihan na ganoong pangyayari. Kaya naman dahil sa mga nangyayari, ay hindi na rin maganda ang mood niya. Nakita kitang kasama noong CEO ng Eastern Enterprise. Kasalanan niyo kung bakit nagkakaganito ang lahat. Anang ng boses ng babae mula sa likuran niya. Napaarko ang kilay niya, saka siya huminto sa paglalakad at humarap sa babae. Nanay iyon ng isang pasyente na nakaupo sa wheelchair at may bandage sa ulo. Sa itsura nito, ay mukhang nagamot naman ng maayos at maayos na ang kalagayan. Naapektuhan po ba ang pagpapagamot niyo sa issue na yon? Sa pagkakatanda ko, ako ang tumahi sa ulo ng batang yan. Kung alam kong may maririnig pala akong hindi maganda mula sa taong pinaglilingkuran ko at pinag-aaksaya ng oras, sana pala hindi na ako nag-abala pang gamutin ng bata. Wala naman pala kayong utang na loob. Matabang niyang anas. Natigilan naman ang babae. At maging ang bata ay nagalit na rin sa nanay nito. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili na magsungit. Uminit kasi ang ulo niya nang marinig niya ang mga katagang tinura ng babae. Bakit naman pati kasi siya ay nadamay? Sa susunod, bago kayo magsalita ng kung ano-ano, ay tiyakin niyo muna kung may katotohanan ng lahat ng lalabas dyan sa bibig niyo. Dagdag pa niya, saka siya muling nagpatuloy sa paglalakad. Nagpunta siya sa may opisina at bagsak na napaupo sa kanyang upuan. Lecturing ang schedule niya, kaya naman pabor sa kanya ang buong maghapon. Hindi kasi siya makakapag-focus ng maayos sa paggagamot kung sakali na may naka-schedule sa kanya. Bad trip na siya at wala sa kondisyon upang magpakadoktor. Maya-maya pa ay may kumatok na sa pintuan ng kanyang opisina. Pumasok ang mga new doctors na kailangan pa ng dagdag kaalaman. At dahil matagal na siya at marami ng mga nagawang successful na operations, ay siya ang naatasan ng chairman na magsagawa ng lectures once a week sa ibang mga surgeons na mostly ay mga nasa ilalim niya. Minsan ay hinahayaan pa niya ang mga ito na manood kapag nagsasagawa siya ng actual na operation upang mas maintindihan nila yon. Pumipili rin siya sa mga ito nang isasama niya sa loob ng OR bilang taga-assist niya. At bawat may pagkakataon ay iba-iba upang maiwasan ang inggitan at favoritism. Natapos ang maghapon niya bilang guro. Dumiretso naman siya sa labas upang maghintay ng taxi dahil alam niya na hindi pa siya masusundo ni Daniel. Tamang-tama naman na day off niya kinabukasan, kaya naman napaisip na lamang siya na sorpresahin ito. Pero katulad noong nagdaang gabi, ay nakita na naman niya ang parehong figura ng lalaki
sa hindi kalayuan na nakamasid sa kanya. Sa pagkakataon na iyon, ay hindi taxi ang huminto sa tapat niya, kung hindi ay isang mamahaling sasakyan. Mula roon ay bumaba ang isang may edad ng lalaki na nagpakilala bilang personal na driver ng binata. Nagdadalawang isip pa siya na sumakay, ngunit nang may ma-receive siyang mensahe mula dito na nagpapatunay na ito nga ang nagpadala sa matanda, ay sumakay na nga siya. Hinatid siya ng ligtas ng matandang lalaki sa kanyang kondo. Nagpasalamat siya rito bago ito umalis, saka siya tuluyang pumasok sa gusali. Ganoon ang sitwasyon nila hanggang sa mga sumunod na araw. Susunduin siya ng personal driver ni Daniel sa trabaho at ihatid siya nito ng ligtas sa kanyang kondo. 2 araw na naging ganoon ang sitwasyon at sa mga araw na iyon ay hindi pa rin niya nakita ang binata. Miss Pagbuo, iba po ang destinasyon natin ngayon. Sinabi ni Mr. Sterling na ihatid ko raw po kayo sa isang restaurant. Sad ng medyo may edad ng lalaki. Tumango naman siya at nagpasalamat dito, saka siya sumakay sa sasakyan. Hindi naman niya mapigilan na masabik dahil miss na niya ang binata. Kahit sa text at tawag, ay madalang itong magparamdam, kaya naman gustong-gusto na niyang makita ito. Hinuhulaan rin niya ang mga maaaring mangyari sa muli nilang pagkikita habang nakasilip siya sa may bintana. Hindi tuloy mapawi ang kanyang ngiti hanggang sa bigla na lamang sumigaw ang driver. Kasabay ng bigla ang paghinto ng sasakyan ay ang pagsilaw sa kanila ng isang ilaw at ang sunod-sunod na busina ng mga sasakyan. Napaiktad si Daniel mula sa kanyang pagkakaupo nang tumunog ang kanyang telepono. Napakunot ang kanyang noo, saka siya tumayo at naglakad papunta sa may pintuan ng restaurant na nirentahan niya para sorpresahin sana ang dalaga. Sinagot niya ang tawag at nagtaka nang marinig ang magulong background noise sa likod ng boses ng kanyang personal driver. Nagimbal ang kanyang katauhan nang marinig ang balita nito. Mabilis siyang tumakbo papunta sa kanyang kotse, saka siya umarurot papaalis ng restaurant. Malaki ang hakbang niya na pumasok ng medical hospital upang puntahan ang kanyang kasintahan roon. Puno ng pag-aalala at kaba ang kanyang dibdib, kaya naman hindi na siya mapakali pa. Patakbo siyang nagpunta sa silid kung saan dinala ang dalaga upang tignan ang kalagayan nito. Celeste! Pulalas niya nang makapasok na siya sa loob ng silid. Nakaupo si Celeste sa kama habang ginagamot ng mga nurses ang mga sugat nito. Putok ang gilid ng pang-ibabang labi nito. May maliit ding sugat ang gilid ng noo nito at kanang bahagi ng braso nito. Mabilis siyang lumapit dito at tinignan kung meron pa itong natamong pinsala bukod roon. Minor cuts at scratches lang ito, Daniel. Okay lang naman ako. Huwag ka nang mag-alala. Ani ng dalaga. Napahinga naman siya ng maluwag nang marinig ang tinura nito. Nagpapasalamat siya at walang natamong malaking pinsala ang dalaga. Dahil kung meron, ay sigurado na masisiraan na siya ng bait. Tiyak niyang hindi na niya malalaman kung ano ang uunahin. Ang kumpanya ba, issue, o ang kasintahan kung sakaling may masamang nangyari dito. Pagkalabas naman ng mga nurses, ay pumasok ang personal driver niya na nagtamo naman ng mas maraming mga minor wounds. Kinamusta niya ang matanda, saka siya nagtanong kung ano ang nangyari. Bigla na lamang pong may bumangga sa amin na sasakyan. Sa palagay ko ay sinadya ang bagay na yon, Mr. Sterling. Anang ng lalaki. Napaisip naman si Daniel dahil sa sinabi nito. Malakas rin ang kutob niya na may koneksyon ng lahat ng mga nangyayari. Kaya naman kaagad niyang tinawagan ang kanyang private investigator upang alamin na ang lahat. Hindi na siya papayag na masaktan pang muli ang dalaga ng dahil lamang sa gusot na meron siya. Ramdam at kita ni Celeste ang pag-aalala ng binata sa kanya. Alam niya na sinisisi na nito ang sarili dahil sa mga nangyari. Kaya naman hinawakan niya ang kamay nito at ikinagulat naman ang binata. Pagkatapos ay ngumiti siya rito at sinabing maayos lamang siya. Pero naputol ang momentum niya nang biglang may pumasok na babaeng nag-aalala at aligaga ang itsura. Dumakaw ang atensyon nito sa binata, saka ito tumakbo papalapit dito. OMG Morgan, kamusta ka? Nagmamadali ako nang marinig kong nasa ospital ka raw. Anang ng babae.
Natigilan sandali ang binata ngunit kaagad rin namang natauhan. Tumayo ito at hinarap ang babae. Tinanong ni Daniel kung bakit ito naroon at kailan pa ito umuwi ng bansa. Kakarating lang naman daw ng babae sa airport nang tumawag siya upang hanapin siya, ngunit nang marinig niya na nasa ospital daw ang binata, ay pinatay na nito ang tawag at dumiretso na sa ospital. Hindi ako nasaktan, Bridget, pero ang kasintahan kong si Celeste, oo, ano bang kailangan mo? Ba't bang naanas ni Daniel? Tumako sa kanya ang paningin ng babae, kaya naman taas noon naman niya itong nilabanan ng tingin. Inismeda naman siya nito na nagpaarko ng kilay niya. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang ma-attitude na babae. Tinanong niya sa binata kung sino ang bisita at pinakilala naman ito iyon bilang ex-girlfriend niya at ex-business partner. Tumango naman siya at muling humarap sa babae habang may nakakalokong mga ngiti sa kanyang mga labi. Hello ex, nice to meet you. Aniya. Hindi naman siya pinansin ng babae, bagkos ay pinaulanan nito ng mga nag-aalalang katanungan ng binata. Ngunit halatang wala dito ang atensyon ni Daniel, kaya naman hindi niya mapigilan ang mapatawa. Mas nangaasar pa siya nang asikasuhin siya ng binata at tuloy nang hindi pinansin ng bagong dating. Inalalayan siya nito na makatayo habang sinisigurado nito na kaya niya nang tumayo at wala nang masakit sa kanya. Pinapanood naman sila ng babae na naging buntot nila hanggang sa makalabas sila ng gusali at pasakayin siya ng binata sa kotse nito. Sandali namang nag-usap ang dalawa sa labas at nakita niyang inutos ni Daniel sa personal driver nito na pauwi na ang babae. Makikipagpalikan ata sa'yo, kaya bumalik. Aniya nang makaupo ang binata sa driver's seat. Napatawa naman si Daniel dahil sa sinabi ng dalata. Selos ka ba? Don't worry, ikaw lang ang mahal ko, Celeste. Napangiti naman siya dahil sa kanyang narinig. May tiwala naman siya sa binata, kaya naman hindi na niya iyon binigyan pa ng anumang kahulugan. At nang maihatid siya nito sa kanyang kondo, ay kaagad siyang nagpahinga dahil na rin sa pagod at sa mga nangyari. Maaga naman siyang nagising kinaumagahan upang bumili ng mga pagkain sa supermarket dahil tuloy pa rin ang plano niya na isurpresa ang binata. Nagluto siya ng pagkain at nilagay ang mga iyon ng maayos sa mga Tupperware. Naganda rin siya ng mga prutas at maging tinapay. Pagkatapos ay naligo at naghanda na rin siya ng kanyang sarili. Suot ang isang semi-formal na attire at bitbit ang black na bag na puno ng pagkain, ay umalis na nga siya at nagbiyahe papunta sa Eastern Enterprise. Hindi naman gaanong matagal ang naging biyahe niya papunta sa kanyang destinasyon. Bahagya pa siyang nagulat nang makita niya kung gaano kalaki ang kumpanya ng binata. Sandali pa siyang nag-aalinlangan, ngunit natauhan na lamang rin nang makita niya ang pamilyar na figura ng naglalakad palabas ng gusali. Nasa kabilang side siya ng kalsada, kaya naman hindi siya gaanong kita nito. Kumakaway naman siya dito sa tuwing dadako ang paningin nito sa gawin niya. Nagbabaka sakali na mapapansin siya ng binata. Daniel! Tawag niya. Pero dahil sa lakas ng mga tunog ng mga sasakyan, tao, at ng mga establishmento, ay hindi siya narinig ng binata. Tatawid na sana siya upang lapitan ito nang matigilan siya noong lumabas din mula sa gusali si Bridget. Lumapit ang babae kay Daniel at tinangkla pa ang kamay nito sa braso ng binata. Wala dapat siyang ipag-alala dahil may tiwala naman siya sa kanyang kasintahan, pero hindi pa rin niya maiwasan na hindi makaramdam ng selos at kirot sa kanyang puso. Napahinga na lamang siya ng malalim, saka siya umatras at naglakad papalayo. Nawala na ng gana si Celeste na magpatuloy sa kanyang plano. Mapait na lamang siyang napangiti dahil sa nangyari habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada at paminsan-minsan na napapatingin sa mga nadadaanan ng mga butik. Maya-maya pa ay natigilan siya nang may sumabay sa kanyang paglalakad. Nang lingunin naman niya ito, ay laking gulat na lamang niya nang makita ang binata. Ang bilis mong maglakad, bakit hindi mo ko inintay? Anas nito, napaiwas naman siya ng tingin sa nagtibit balikat. Narinig naman niyang bahagyang napatawa ang binata, saka nito kinuha ang dala niyang bag. Hinawakan rin nito ang kanyang kamay
at giniya siya bahagya papunta sa kung saan. Napatianod na lamang siya dito hanggang sa makarating sila sa isang parke. Naupo sila sa upuan na yari sa bato na may lamesang yari naman sa semento. Doon ay isa-isang nilabas ng binata ang hinanda niyang pagkain habang isa-isa rin itong pinupuri ang mga iyon. "Salamat dito, Celeste ha," ani nito. Wala pa sana siya sa mood, ngunit dahil sa pangungulit ng binata ay unti-unting bumalik siya sa tamang wisyo. Magkasalo silang dalawa na kumain habang nagkwentuhan at nagmamasid sa paligid. Sinabi sa kanya ni Daniel ang lahat ng nangyari dito, maging ang pangungulit ni Bridget at ang mga ginagawa nito upang umusad ang isyu patungkol sa kumpanya. Nakinig na lamang siya rito at paminsan-minsan rin ay nagbibigay ng sarili niyang opinyon. Pagkatapos nilang kumain ay magkahawak kamay silang naglakad sa parke. Paminsan-minsan silang tumitigil upang tingnan ang mga maliliit na mga tindahan ng mga souvenir at pati na rin ang mga street foods. Napatigil lang rin sila sa paglalakad nang tumunog ang cellphone ni Daniel. Matatapos na ang lahat sa wakas. Pulalas nito na ikinagulat naman niya. Tinanong niya ang binata kung ano ang nangyari. Tumawag raw dito ang private investigator nito at sinabing nakakalap na raw ito ng matibay na ebidensya at alam na nila kung sino ang salarin. Masaya naman siya para dito at nagpresenta pa na sumama kay Daniel pabalik sa kumpanya nito. Hindi pinakawalan ng binata ang kamay niya kahit pa pinaulanan sila ng mga matataas na tingin nang makapasok sila sa gusali. Wala naman siyang pakialam roon, kaya naman taas na lamang siya na sumama sa binata hanggang sa opisina nito. "Bakit naman ang tagal mong bumalik, Morgan?" Anang ng babae na nakaupo sa upuan ni Daniel. Napataas naman ang kilay niya nang makita si Bridget na nakaupo sa pwesto na dapat ay sa binata. Bahagya pa itong nagulat nang makita na kasama siya ni Daniel, ngunit kaagad ring nakabawi. Tumayo ito at dahan-dahan na lumapit sa kanila, saka ito naupo sa dulo ng desk ng binata habang nakaharap sa kanila. Halata sa mga kilos nito na inaakit nito ang kasintahan, kaya naman hinigpitan niya ang pagkakahawak niya sa kamay ng binata. "Hanga talaga ako sa iyo, Bridget. Hindi ka pa rin nagbabago," saad ni Daniel. Napangiti naman ang babae dahil sa tinura nito. Hindi naman mapigilan ni Celeste na mapaismid ng subukan na namang mangakit ng babae sa pamamagitan ng pagpapakita ng legs nito. Mas tumaas pa ang arko ng kilay niya nang subukang abutin ni Bridget ang necktie ni Daniel. Mabuti na lamang at napaatras ang binata, dahilan kung bakit nahulog rin ang babae mula sa pagkakaupo nito sa may desk. Magrereklamo sana siya sa inaasta ng higat nang biglang may kumatok. Pumasok naman ang matandang lalaki na personal driver ni Daniel, kasama ang isa pang lalaki na may bitbit na isang folder. Iginiya naman siya ng binata papalapit sa may couch at doon sila naupo. Nakayupo na rin sa tabi nito ang babae at sa katapat naman nilang couch naupo ang dalawang bisita. "Nakumpleto ko na po ang lahat, Mr. Sterling. Tumawag na rin po ako sa mga pulis at ilang taga-media. Papunta na po sila rito," saad ng lalaki. Tumango naman si Daniel bilang tugon rito, samantalang hindi naman mapakali si Bridget mula sa pagkakaupo nito. Maya-maya pa ay binuksan ng bisita ang folder na bitbit nito at nilagay sa lamiseta na nasa gitna. Napatayo naman ang higad at nagsimulang magtanong patungkol sa mga papelas na nilabas ng lalaki. "Wala ka nang kawala, Bridget. Akala mo ba talaga hindi ko malalaman ang lahat? Ikaw ang gumawa ng issue patungkol sa kumpanya. At ikaw rin ang nag-utos na pasundan at sagasaan si Celeste," anas ni Daniel. Nilabas at kinalat isa-isa ng lalaki ang mga papeles at litrato na nagpapatunay na si Bridget nga ang nasa likod ng lahat. Mariin naman iyong itinanggi ng babae at inakusahan pa na si Celeste ang nag-frame up sa kanya. "Sumuko ka na, Bridget," dagdag pa ng binata. Pero talagang matigas ang higad dahil pilit nitong ginigit na wala raw itong kasalanan. Hindi raw nito alam kung ano ang mga iyon at bumalik lamang raw ito sa bansa upang makita ang binata. Pinasa pa nito sa kanya ang mga binibintang na krimen at sinabing obsessed daw siya kay Daniel, kaya niya nagawa ang bagay na iyon. Isang payak ng ngiti at tawa na lamang ang itinugon ni Celeste, na mas lalo lamang nagpadagdag pa ng inis nito.
Wala akong alam sa mga bagay na yan. Bakit ko naman gagawin yan sa lalaking mahal ko? Nagkakamali lang kayo. Angil nito. Kinuha ni Bridget ang bag nito at akmang aalis na sana. Ngunit biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang mga pulis. Naglabas ang mga ito ng warrant of arrest. Sa kanilapitan ng babae. Dinakip nila ito kahit pa nagwawala na ang babae. Hanggang sumigaw na nga ito at nagreklamo. Pagkatapos ay kinaladkad na ng mga pulis ang babae papalabas ng opisina. Sinabihan siya ng binata na manatili na lamang siya sa loob ng opisina nito. Meron kasing mga media sa labas at ayaw nito na madamay siya. Tumango naman siya at nangako na hindi na siya lalabas kahit anuman ang mangyari. Dinumog naman ng media si Bridget nang makalabas ito ng kumpanya at pinaulanan ng mga katanungan na pinili nitong hindi tugunan. Dinakip ng mga pulis si Bridget at sumama naman si Daniel dito upang mag-apela ng kaso at linisin ang pangalan nito at ng kumpanya. Dinaluhan naman siya ng personal driver nito at nagpresenta na rin na iatid siya sa kondo niya. Sa likod ng gusali rin sila dumaan upang makaiwas sa mga media at sa kaguluhan ng mga tao sa harapan. Hindi naman siya nagreklamo, bagkus ay nagpasalamat siya nang maihatid siya nito ng ligtas. Mabilis na kumalat ang balita patungkol sa pagresolba ng issue ng Eastern Enterprise at ang patungkol kay Bridget. Dahil doon, ay unti-unti na ring humupa ang tensyon ng mga tao at isa-isa na ring bumabalik sa dati ang lahat. Wala na ang mga nagwuwelga sa harapan ng opisina nang pumasok siya kinabukasan. Nagsagawa rin ng press conference si Daniel upang linawin ang issue at tuluyan na talagang matapos iyon. Sa telebisyon lang naman niya sinubaybayan ng lahat dahil nauunawaan niyang abala pa ang binata sa pagreresolba ng lahat. Makalipas ang ilang mga araw ay tuluyan nang nawala ang issue patungkol sa Eastern Enterprise. Napagtagumpayan ni Daniel ang kaso at nakulong nga si Bridget base sa mga nakuwang ebidensya laban dito. Nakahinga naman si Celeste ng maluwag ng inanunsyo sa telebisyon ang mga nangyari. Dahil doon ay hindi na rin siya makapaghintay pa na makita ang binata upang mayakap ito at mabigyan ng tamang pagbati para sa matagumpay nitong pagresolba sa lahat. Pero ilang araw na ang lumilipas, ngunit hindi pa rin niya ito nakikita sa may labi ng ospital upang sunduin siya. Hindi tuloy niya maiwasan na hindi mag-alala. Hanggang sa isang araw, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa chairman. Kakauwi pa lamang niya noon galing sa trabaho nang pinabalik siya sa ospital dahil sa isang emergency raw. Nagmadali naman siya at muling pumara ng taxi. Meron raw car accident at malala raw ang lagay ng driver. VIP raw yun kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang bumalik. Isa pa ay may kung anong kaba na bigla na lamang bumalot sa kanya nang marinig niya ang salitang VIP. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe, ay nakarating na nga siya sa MMH. Dumiretso kaagad siya sa ER upang tignan ng pasyente. Nakita pa niya ang mga doktor na under niya, na naghihintay sa kanya sa labas ng ER. Sinabi ng mga ito ang kalagayan ng pasyente at nang tanungin niya kung sino iyon, ay para bang nablangko ang kanyang utak. Bigla ay uminto ang lahat sa kanyang paligid at parang sirang plaka na paulit-ulit na umuugong sa tenga niya ang pangalan ng pasyente. CEO ng Eastern Enterprise, Doc, Daniel Morgan Sterling. Hindi na nagsayang pa ng oras sa Celeste at kaagad siyang pumasok sa loob. Pero sa halip na dugo ang pasyente ang makita niya sa loob, ay malayo sa kung anong inaasahan niya ang tumambad sa kanya. May mga kulay pulang balon na naipon sa may kisame dahil hindi na ito makakalipad pa higit doon. May mga petals na nakakalat sa sahig at higit sa lahat ay nakaluhod na ang binata gamit ang isang tuhod nito habang nakaharap sa kanya at malawak ang ngiti. Hindi nakakatuwang biro ang sabihin sa akin na aksidente ka, Daniel. Anos niya. Napatawa naman ang binata, saka ito nagkibit balikan. Labas nito ang isang maliit na kahon na kulay pula, saka iyon binuksan. Tumambad naman sa kanya ang isang magandang singsing na may lamang diamante sa gitna. Doktora Celeste Sarapina Magbuo, will you be my wife?
Alam kong pakiramdam mo ay nagmamadali ako. Pero gustong gusto na kitang makasama. Gusto ko marami pa tayong magagawang magagandang mga alaala na magkasama. Tatanggapin mo ba na maging gabi ako habang buhay? Ani ng binata. Tama ang binata. Pakiramdam ni Celeste ay napakabilis ng lahat. Pero hindi na sila pabata. At gusto rin niya na makasama ang binata at makagawa pa sila ng bago at masayang mga alaala. Kaya naman hindi na siya nag-alinlangan pa at mabilis na lamang siyang tumango. Tumugon siya ng oo at lumapit sa binata upang tulungan ito na makatayo. Pagkatapos ay hinayaan niya ito na isuot sa daliri niya ang singsing. Saka sila nagkayakapan, kasunod ng mga palakpakan sa paligid. Kasabwat pa nila ang chairman ng ospital at pati na rin ang mga doktor na under niya. Pinagalitan pa niya ang binata dahil sa pagsinungaling nito patungkol sa kalagayan niya. Isiniwalat niya na natakot siya nang marinig niya na malala ang kondisyon nito at bilang parusa sa binata ay ito ang pinagligpit niya ng mga kalat na lobo, petals at pati na rin iba pa. Wala namang nagawa si Daniel kung hindi ang sumunod na lamang dahil nakabantay sa kanya ang dalaga. Buwan ng Mayo, araw ng Huwebes, ay kaarawan ng dalaga. Isang simpleng selebrasyon lang naman ang ginawa nilang dalawa. Nanood sila ng sine, kumain sa labas, at nag-shopping sila hanggang sa 3:00 ng hapon. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang malayong lugar, ngunit bakanting lote. Nagtaka pa nga ang dalaga dahil sa lupain na nasa harapan nito, kaya naman hindi na nito maiwasan pang magtanong. Nagpalabas naman si Daniel ng malaking kahon at binigay iyon sa dalaga. Sa udyat niya ay binuksan niyo ni Celeste at tumambad dito ang mga papeles na may pangalan nito. Nasaksihan ko ang kagustuhan mong tumulong at manggamot pa ng mga tao. Kaya naman mahal, binibigay ko sa iyo ang oportunidad na magkaroon ng sarili mong ospital. Ani ng binata. Malalaki ang mga mata ng dalaga na tumingin sa kanya. Saka ito lumapit at patalo na yumakap. Nagpasalamat ito sa kanya at pinaulanan pa ng mga halik ang kanyang buong mukha. Hindi naman niya maiwasan na mapatawa dahil dito, kaya naman gumanti rin siya at inalikan naman ito sa mga labi. Thank you so much, Daniel. Sobra-sobra na ito. Hindi mo naman kailangan na bigyan ako ng ganito dahil oras at atensyon mo lang ay sapat na para sa akin. Anas ng dalaga. Niyakap niya si Celeste, sakay nawi ang mga hibla ng buhok nito sa mukha. Ibibigay ko sa iyo ang lahat, mahal ko. Hindi naman mapigilan ni Celeste na mapaiyak dahil sa sobrang kaligayahan. Paulit-ulit niyang ipinagpapasalamat sa may kapal ang pagdating ng binata sa buhay niya. Biyaya niya ito kung isipin. Dahil kahit 1 taon na silang kasal, ay hindi pa rin siya makapaniwala na mayroon siyang isang Daniel Morgan Sterling. Isang araw habang maagang umalis si Daniel para sa trabaho, ay maaga ring nagising sa Celeste dahil sa labis na pagkahilo. Nadudawal rin siya, kaya naman kaagad siyang tumakbo papunta sa banyo. Ilang minuto na ganoon ang sitwasyon niya, hanggang sa magutom siya at maghanap ng french fries at pati na rin spicy chicken. Kaagad naman niyang tinawagan ang kanyang asawa upang magpabili rito ng gusto niya, saka siya muling bumalik sa kama at natulog. Nalimpong-atala lamang siya nang may mag-doorbell. Kahit pa inaantok ay pumunta siya sa ibaba upang buksan ang pintuan. Isang delivery man naman ang tumambad sa kanya. Bitbit ang pagkain na gusto niya. Kaagad namang nawala ang pagka-bad mood niya dahil doon. Pinasalamatan niya ang lalaki at pasayang nagpunta sa kusina upang kumain. Nasa kalagitnaan naman siya ng kanyang paggunya nang maagaw ng maliit na kalendaryo na nakapatong sa may lamesa ang atensyon niya. Doon niya naalala na ilang buwan na siyang delay sa kanyang menstruation. Para siyang binuhusan ng napakalaking tubig nang matauhan siya. Kaagad siyang tumakbo papunta sa banyo upang gumamit ng PT. Luckily, ay mayroon siyang stock noon dahil sa uri ng trabaho na mayroon siya. Ilang beses niya na yung ginawa upang makasigurado hanggang sa kusa na lamang bumagsak ang kanyang mga luha dahil sa halo-halong mga emosyon. Mabilis naman siyang nag-text sa kanyang asawa upang pauwi nito ng maaga. Nilagay pa niya na emergency iyon
upang makasigurado siya na uuwi ito kaagad. Hindi pa tapos ang mga paperworks ni Daniel, ngunit naghahanda na kaagad siyang umuwi. Natanggap niya ang mensahe ng kanyang asawa at nang makitang emergency iyon, ay nagmadali na nga siyang matapos ang meeting upang makauwi ng maaga. Gamit ang mamahalin niyang kotse, ay mabilis siyang umuwi upang daluhan ng asawa. Nakita niya ito na tahimik na nakaupo sa may sala kaya naman patakbo niya itong nilapitan upang tanungin kung ano ang nangyari. Pero sa halip na tumugon ng dalaga, ay binigay nito sa kanya ang 5 pregnancy test. "Tatay ka na," anang ni Celeste. Sandali siyang natigilan nang marinig ang tinura ng asawa, ngunit kaagad ring natauhan nang makitang umiiyak ito. Niyakap naman niya si Celeste habang nagpapasalamat dito at pati na rin sa may kapal. Sa wakas ay magsisimula na rin silang bumuo ng sarili nilang pamilya. Sa lahat ng pinagdaanan nila, ay masasabi nilang worth it ang lahat ng iyon dahil sa mga biyaya na natanggap nila ngayon. Sinong mag-aakala na pagtatagpuin sila ng tadhana? Kakaiba talaga kapag pag-ibig na ang kumilos. Lahat ay nagiging posible.